Nagsimula ang pelikula noong 1939, isang lalaking nagngangalang Stan Carlyle ang nagtatago ng isang katawan sa sahig ng isang sinaunang cottage, sa gitna ng kawalan, na sinunog ang lahat. Naglalakad siya sa kanayunan ng ilang oras, hanggang sa napadpad siya sa isang karnabal, at nagpas siyang tingnan ito. Mayroong iba pang mga kakaibang palabas na mapagpilian, ngunit si Stan ay interesado lang sa dalawang palabas, si Molly, ang magandang babae na nakakakuryente sa sarili, at ang isa pang karakter ay ang Geek, isang baliw na tao na kumakain ng buhay na manok sa publiko. Ang mga may-ari ng karnabal, sina Bruno at Clem, ay nag-aalok kay Stan ng trabaho, na tinanggap niya. Nagsisimula siyang maglakbay kasama nila, gumawa ng iba't ibang gawain, tulad ng pagbebenta ng mga gamit, pagtulong sa pag-set up at pagtayo ng tent, at paghuli sa Geek sa tuwing makakatakas siya sa kanyang kulungan. Sinampal siya ni Stan bilang pagtatanggol sa sarili sa unang pagkakataon, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang maawa sa Geek, at isang gabi, nakihati pa siya sa kanya ng sigarilyo. Isang araw, huminto ang karnabal sa bahay ni Zina at Pete, isang mag-asawang dating nagtatrabaho bilang mga mentalista. Nagtatanghal sila sa karnabal gamit ang kanilang talento, na kinabibilangan ng paggamit ng nakahanda na salita at malamig na pagbabasa, upang linlangin ang mga tao. Ang kanilang nakahanda na wika ay nakasulat lahat sa isang maliit na libro, at ang malamig na pagbabasa ay magagawa lamang kung paano bigyang kahulugan ang wika ng katawan, estilo ng pananamit, at antas ng edukasyon ng isang tao, bukod sa iba pang mga bagay. Dahil alcoholic si Pete, nananatiling nakabantay sina Zena at Stan sa kanyang likuran anumang oras para hindi siya gumawa ng kalukuhan. Hinikayat ni Stan ang mag-asawa na ituro sa kanya ang kanilang mga diskarte, kaya nagsasanay siya sa kanila o nakikipag-hangout kasama si Molly sa kanyang bakanteng oras. Nakaisip siya ng ideya para pagbutihin ang performance niya, na hinahangaan niya, at naging sobrang close silang dalawa. Si Bruno, na nakadama ng pananagutan para kay Molly mula nang mamatay ang kanyang ama, ay nagbigay kay Stan ng kaunting tagubilin upang protektahan siya. Nanumpa si Stan na hindi siya sasaktan, at nang maglaon ay hiniling niya kay Molly na samahan siya, upang magkaroon sila ng sariling aksyon sa lungsod. Halos maghalikan sila, ngunit si Molly ay sumugod sa kanyang kariton nang hindi tumutugon. Sa gabi, ang Geek ay dumaranas ng matinding kabaliwan. Dahil hindi nawawala ang kanyang lagnat, hiniling ni Clem kay Stan na samahan siya sa bayan, at iniwan nila ang Geek sa isang walang tirahan na silungan pagkatapos ng kaunting biyahe. Ikinuwento ni Clem kung paano niya karaniwang nakukuha ang kanyang mga geek sa karnabal, nakakahanap siya ng mga nangangailangang junkies sa mga eskinita, at minamanipula ang mga ito gamit ang magagandang salita. Pagkatapos ng kanilang pagsasanay, nakiusap si Pete kay Stan na bilhan siya ng isang bote ng tubo mula sa pera ni Clem, at pumayag si Stan. Sinusubukan niyang basahin ang codebook ni Pete kapag nakatulog siya, ngunit nagising si Pete at kinuha ito. Idinagdag niya na ang libro ay maaaring abusuhin, at ang lalaki ay nagsimulang maniwala na siya ay tunay na nagtataglay ng kapangyarihan, na nagtutulak sa kanya na saktan ang iba. Natuklasan ni Zina ang katawan ni Pete kinaumagahan. Pagkalipas ng maraming araw, dumating ang mga awtoridad upang isara ang karnabal dahil sa mga ilegal na gawain. Nang dumating ang mga kinatawan sa bahay ni Molly, upang arestuhin siya dahil sa mga ilegal na gawain, agad na pumasok si Stan at pinaandar ang kuryente, habang itinutulak pabalik ang mga awtoridad, na nagsasabing na iligtas nila ang kanilang buhay. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpanggap na nakikipag-ugnayan siya sa namatay na ina ng sheriff, na nakikiusap sa kanyang anak na maging mabuti sa mga miserableng manggagawang ito. Nagustuhan ito ng sheriff at nagpas siyang umalis kasama ang kanyang mga tauhan, matagumpay na nailigtas ang karnabal. Masyadong nadala si Molly sa mabilis na pag-iisip ni Stan kaya pumayag siyang tumakas kasama niya. Nahuli sila ni Bruno at sinimulang bugbugin si Stan, sa lalong madaling panahon pagkatapos ihayag ni Molly na hindi siya kailanman sumama sa isang lalaki. Sa kabutihang palad, siya ay namagitan, na nagpapaliwanag na mahal niya si Stan, at aalis sila ng magkasama. Nagpaalam si Stan kay Zina, na pinahintulutan siyang panatilihin ang aklat ni Pete dahil nakuha niya ito. Pagkalipas ng 2 taon, si Stan at Molly ay nakabuo ng isang napakasikat na pagganap, kabilang sa mga mayayamang piling tao ng Buffalo, kung saan hinuhulaan ng isang nakapiring na si Stan ang mga ari-arian ng mga tao, batay sa mga pandiwang senyales ni Molly. Sa kasamaang palad, hindi mapigilan ni Stan ang pag-iisip tungkol sa araw na iyon sa sinaunang cabin. Hindi pa rin siya masaya, dahil ang lalaking inilibing niya noong araw na iyon ay ang kanyang ama.
Isang magandang babae na nagngangalang Lilith ang sumusubok na hulaan ni Stan kung ano ang nasa loob ng kanyang bag, isang gabi sa isang palabas nang hindi hinahayaan si Molly na makipag-usap sa kanya, dahil alam niyang gumagamit sila ng verbal code. Gumagamit lang si Stan ng malamig na pagbabasa para hulaan na may baril sa loob ng kanyang bag, at pinahiya si Lilith sa harap ng lahat na nagpapaalala sa kanya na wala siyang kapangyarihan. Pagkatapos ay lumapit siya kay Judge Kimball, at nagkunwaring nakikipag-usap sa kanyang namatay na anak. Pagbalik nila sa dressing room pagkatapos ng palabas, kinastigo ni Molly si Stan dahil sa pagbibigay ng multo sa lalaki, nang payuhan siya ni Pete na ang mga nakakatakot na palabas ay palaging isang masamang ideya. Hinikayat niya ito na ibigay kay Kimball ang katotohanan at magbigay ng pagsasara, dahil gusto ni Kimball na makilala sila ng maayos bago sila umalis. Kapag naganap ang pagpupulong, at nag-aalok si Kimball ng malaking pera kung bibisita si Stan sa kanyang bahay, para sa isang pribadong sesyon kasama ang kanyang asawa, ipinagkanulo ni Stan ang kanyang pangako kay Molly, at tinanggap ang alok. Dumating din si Lilith at binigyan si Stan ng isang card, na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang isang psychologist. Si Stan ay binisita si Lilith kinabukasan sa kanyang opisina, kung saan mayroon siyang mga tape ng bawat sesyon ng therapy na mayroon siya sa kanyang mga kliyente, kabilang si Kimball. Inamin niya ang paggamit ng mga gimmick para sa kanyang kilos, at inilarawan kung paano niya ito ginagawa, na kinaiinteresan ni Lilith dahil ang kanyang malamig na pagbabasa ay nagsasama ng mga psikolohikal na elemento. Kaya kapag humiling siya ng impormasyon tungkol sa personal na buhay ni Kimball, nangako siyang maging therapist ni Stan, kapalit ng impormasyon. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa namatay na anak ni Kimball, nagsimula siyang magtanong sa sarili niya, sinabihan niya si Stan dahil sa takot niyang uminom, at napagtanto niyang maaaring siya ang pumatay kay Pete, na itinuturing ni Stan bilang isang mas mabuting ama kaysa sa kanyang tunay na alcoholic at marahas na ama. Samantala, lumalala ang relasyon ni Stan at Molly, at sa tuwing makikipag-ugnayan si Molly kay Bruno para tingnan ang mga dati niyang kaibigan, inaamin niyang namimiss niya sila, at maluha-luha. Ilang manggagawa sa karnabal ang bumisita sa kanila, at sa hapunan, binasa ni Zina ang kapalaran ni Stan gamit ang kanyang mga card, na nagbabala sa kanya ng paparating na panganib kung siya ay magsagawa ng ghost show. Pagkaraan ng ilang araw, sumalungat si Stan sa kagustuhan ni Molly, at nagsagawa ng ghost show para sa pamilya ni Kimball, na isang malaking tagumpay, salamat sa impormasyon ni Lilith. Tiniyak ni Stan sa asawa ni Kimball na tiwala ang kanyang anak na magkakasundo sila balang araw. Pagkatapos ng palabas, binisita ni Stan si Lilith, at inaalok sa kanya ang kalahati ng pera. Tumanggi siya, ngunit pumayag na itago ang lahat sa kanyang safe, kaya hindi ito nakita ni Molly. Ipinaalam din niya sa kanya na hangang-hanga si Kimball sa kanya kaya gusto niyang gumawa siya ng pribadong pagtatanghal para sa isang kaibigan, na ipinangako nitong sisiyasatin sa susunod niyang appointment kay Kimball. Nang maglaon, tinawagan niya si Stan upang sabihin sa kanya kung ano ang natuklasan niya. Ang kaibigang ito na si Kimball na gustong makilala si Stan ay ang pasyente ni Lilith sa maikling panahon lamang. Siya ay hindi mahuhulaan na mapanganib at makapangyarihan. Gusto pa rin ni Stan na gawin ang programa, kaya sinabi niya sa kanya kung ano ang maliit na alam niya. Pagdating ng oras para sa bagong palabas na ito, dumating si Stan sa isang napakagandang pasilidad, at binati siya ng bodyguard na si Anderson, na tinapik siya, bago siya pinayagang makipagkita sa kaibigan ni Kimball na si Grindel. Si Stan ay sinamahan ng mga bodyguard sa isang silid. Si Grindel ay isang napaka-pribadong tao, na bihirang lumabas sa publiko, kaya bago niya sabihin kay Stan ang anumang bagay, pinaupo niya siya sa isang lie detector sa gitna ng isang koridor. Sinimulan ni Stan na sagutin ang mga tanong, ngunit natatakot siyang matuklasan, kaya't pinutol niya ang interogasyon, na sinasabing siya ay kinakausap ng kaluluwa ng isang namatay na babae na nagngangalang Dory, na pinilit ni Grindel na magkaroon ng pagkakuha. Dahil ang makina ay gumagawa ng iba't ibang mga resulta, ang mga kawani ay nananatiling nagdududa sa mga talento ni Stan, ngunit si Grindel ay tiwala na si Stan ay tunay na nakikitungo, dahil hindi niya inaasahan iyon. Pumunta si Stan upang makita si Lilith pagkatapos ng palabas, upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang tagumpay. Gusto ni Grindel ng higit pang mga palabas sa hinaharap, ngunit tumanggi si Lilith na ibunyag ang higit pang mga detalye. Ang taong ito ay mapanganib, at siya lamang ang nakakaalam tungkol sa pagkalaglag, kaya kung may ibunyag si Stan, makukulong din siya. Naglalagay siya ng bakas ng kanyang mga susi sa kanyang notepad, habang siya ay nasa banyo, ngunit hindi pa siya natatapos sa kanya.
Bumalik siya sa lugar ng trabaho, at ipinakita sa kanya ang isang peklat sa kanyang tiyan, na nagpapaalala sa kanya ng mga panganib ng pakikitungo sa mga malalakas na tao. Hindi niya pinansin ang babala at hinalikan niya ang peklat nito, hudyat ng pagsisimula ng kanilang pagsasama. Pagkatapos ng trabaho, bumalik siya sa opisina na may dalang kopya ng susi na ginawa niya, at nakikinig sa mga recording ni Lilith para matuto patungkol kay Grindel. Sinusuhulan din niya ang isang empleyado ng health department para makakuha ng akses sa mga ari-arian na natuklasan sa katawan ni Dory pagkatapos nitong mamatay, kasama ang litrato ni Dory na kahawig ni Molly. Ang susunod na sesyon kasama si Grindel ay katulad ng isang tagumpay, bilang isang resulta ng lahat ng bagong impormasyong ito, ngunit ang mga bagay ay nagiging awkward kapag hiniling ni Grindel na palitawin ang multo ni Dory sa harap niya. Sinubukan ni Stan na iwasan ang kahilingan, na sinasabing mas malinis ang puso niya para makita siya, ngunit pinilit niya ang dagdag na pera sa mga kamay ni Stan para magawa ito. Dinala ni Stan ang pera sa safe ni Lilith kung saan sa kalaunan ay nagawa niya na magsimulang uminom. Kinabukasan, sinubukan ni Stan na hikayatin si Molly na gumanap bilang si Dory, ngunit tinanggihan niya ang alok. Dumating si Anderson para sunduin si Stan, ngunit para maglabas din ng babala, mahal niya ang kanyang amo at malaki ang utang sa kanya, kaya pinagbantaan niya itong huwag gagawa ng kakaiba o nakakasakit. Dinala niya si Stan para makita si Grindel na galit kapag ginamit ni Stan ang parehong lumang trick sa pagmensahe. Dapat ipakita ni Stan si Dory, o papatayin siya ni Grindel. Samantala, hindi makakalimutan ng asawa ni Kimball ang mga salita ni Stan mula sa kanyang anak na nagsabing muli silang magsasama sa huli. Naglabas siya ng revolver at tinapos ang lahat para sa kanyang asawa at sa kanyang sarili, para makapiling muli ang kanilang anak. Bumalik kay Stan, hinikayat niya si Molly na gumanap bilang si Dory, para mabilis nilang matapos ang mga bagay-bagay. Habang inihahanda ni Stan ang lahat, tiningnan ni Molly ang mga larawan ni Dory sa aklat ni Stan, upang maperpekto ang kanyang hitsura, ngunit nagulat siya nang matuklasan niyang ginuhit din ni Stan ang mukha ni Lilith. Nagpa siya si Molly na umalis, ngayong alam na niya ang nangyari, nag-iwan ng sulat para sa kanya. Nagmamadali siyang pumunta sa istasyon ng bus para kausapin siya, tinatakot siya sa kanyang malalakas na pananalita at baho ng alak. Tumanggi muna siyang tumulong, ngunit hinikayat siya nito na muling isaalang-alang, at sinabing papayagan siyang pumunta ng permanente kung tutulungan niya itong makaligtas sa pagganap na ito. Kapag sumapit ang gabi, inihahanda ng mag-asawa ang lahat sa labas ng hardin ni Dory. Sinimulan ni Stan ang panayam matapos ipadala si Anderson sa loob na may pagkukunwari ng pagkapribado, at ipinagtapat ni Grindel ang lahat ng kanyang mga maling gawain, na nagsasabi na marami siyang nasugatan na kababaihan sa mga nakaraang taon, na parang makakatulong ito sa kanya na mahanap muli si Dory. Dumating si Molly sa dulo ng hardin sa puntong ito, na nakabalat kayo bilang si Dory, at nababalutan ng peking dugo. Sa kasamaang palad, nahadlangan ang plano ni Stan nang tumanggi si Grindel na maghintay sa likod upang manalangin. Sa halip, sumugod si Grindel kay Molly at niyakap siya, bago matuklasan na hindi siya si Dory. Galit na galit, sinaktan ni Grindel si Molly at sumigaw para marinig ni Anderson, na nasa loob na nakikinig ng radyo, at nalaman niya ang pagkamatay ng pamilyang Kimbells. Pinatahimik ni Stan si Grindel sa pamamagitan ng paghampas sa kanya, hanggang sa siya ay mamatay, pagkatapos ay tumakas sa kotse kasama si Molly, nang lumabas si Anderson at nagsimulang barilin sila. Hindi niya naabutan ang mag-asawa, ngunit sa sandaling nilapitan niya si Grindel, sinagasaan siya ni Stan ng 2 beses gamit ang kanyang sasakyan, bago siya umalis. Sila ay huminto sa isang eskinita, kung saan sinimulan ni Stan na basagin ang mga bintana, upang magmukhang ninakaw ito. Si Molly ay natatakot sa lalaking ito na parang hindi niya kilala, at sinaktan siya at iniwan siya. Pagkatapos ay pumunta si Stan para makita si Lilith, upang kunin ang kanyang pera at umalis sa lungsod. Inihahanda niya ang bag na may dalang pera para sa kanya, at pagkatapos ng maraming nainom na alak, sinubukan niyang umalis, ngunit nakumbinsi niya itong manatili, hinahalikan siya at sinabing mahal niya siya. Kapag binuksan niya ang radyo para sa kanyang huling sesyon, naghinala si Stan, kaya ibinagsak niya ang pera sa sahig, at nalaman niyang peke ang mga ito. Nagulat siya sa pagtataksil, ngunit nananatiling kalmado si Lilith, tinawag siyang utu-uto, at itinuturo na hindi niya mapatunayan ang anumang bagay tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa kanyang mga palabas. Siya ay labis na naiinis kay Stan dahil sa pagiging isa pang taong nahuhumaling sa pera, at binaril siya, na nagpapatunay na siya ay talagang makapangyarihan.
Inatake niya siya at sinubukang patayin, habang hawak niya ang telepono na tinatawagan ang awtoridad, tinamaan lang ng putok ng baril ang kanyang bungo. Tumakas siya sa gusali nang marinig niya ang papalapit na mga pulis, at nagmamadaling pumunta sa istasyon ng tren, upang magtago sa loob ng isang karwahe sa likod ng isang hanay ng mga kulungan ng manok. Habang umaalis ang tren kasama si Stan na nakasakay, naalala niya ang kanyang ama, at ang kakilakilabot na araw na iyon sa cabin. Ito pala, sinabi niya sa kanyang ama na kinasusuklaman niya siya, bago binuksan ang bintana sa isang araw ng nyebe, at hinayaan siyang mamatay sa lamig. Nagpatuloy siya sa paglalakad na parang palaboy, paminsan-minsan ay sumasali sa iba pang grupo ng mga palaboy, upang ibahagi ang kanilang apoy. Isang gabi, nagbasa siya ng patalastas sa pahayagan, na nag-promote ng bagong palabas ni Zenev, pinapalitan niya ng beer ang relo ng kanyang ama. Nagpasya siyang maghanap ng trabaho sa pinakamalapit na karnabal, ngunit itinuring ng supervisor na masyadong luma ang kanyang estilo. Gayunpaman, mayroon siyang ibang posisyon para sa kanya at nag-aalok ng inumin. Nalungkot si Stan at tinanggap ang trabaho bilang isang geek, sinabing ipinanganak siya para dito, at tumawa. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.